Sa economic theory po, paano po ba nakakaapekto sa growth ang political dynasties? Monopoly ba yun sa power, sir? Or monopoly sa resources, Sir Iboy? Opo sir, napakagandang katanungan po. Yung patungkol po sir sa political dynasty, saklaw po siya ng tinatawag nating public economics, and at the same time may mga theory din po sa microeconomics na applicable po dito. Yung political dynasty po, isang istruktura po siya ng politika na maihahalin tulad po natin sa monopoly. Monopoly po siya in terms of power, pati na din po sa resources. Kasi kapag political dynasty po, kontrolado po ng isang pamilya or iilang pamilya po, yung kapangyarihan ng gobyerno or kapangyarihan po ng state. May function din po ang political dynasty na tulad po sa tinatawag nating oligopoly. Kasi po, maraming mga political dynasty po ang magkakaalyado din, parang may cartel po sila or may mga ugnayan sa isa't isa. Nag-uusap-usap, nagpaplano-plano, parehas po yung kanilang mga pinapatupad na mga policies, pati po yung kanilang mga strategies pare-pareho lang po. Kaya bale, may katangian po siya ng tinatawag nating monopoly, yung kontrolado po ng isang kapangyarihan lamang, yung buong lugar. At may kapangyarihan naman po siya or katangian ng tinatawag nating oligopoly. Yung oligopoly po, iilang kapangyarihan po ang nagkukontrol sa isang lugar. So, yun po sir yung unang masasabi ko po. Okay, very well said, Sir Iboy. Pero dito, sir, may data po ba sa Pilipinas o sa ibang bansa na mas mabilis umangat ang GDP or province pag walang dynasty compare sa may dynasty or hawak ng mga dynastic politician, Sir Iboy? Opo sir, napakagandang katanungan po. Ang maisasagot ko po dyan sir ay depende po. May mga bansa po kasi na may political dynasty pero maunlad. Epektibo po yung kanilang mga political dynasty. Kasi po itong mga political dynasty na ito, sila din po yung parang may mga prinsipyo talaga, lagi pong gumagawa ng tama. And base na din po sa kanilang kultura, maganda po yung kanilang pamamalakad sa isang lugar. Kaya nag-aasenso po talaga yung kanilang bansa. Pero on the other side naman po, may mga political dynasty din na yun nga po, parang dito, majority sa Pilipinas na pangit po yung epekto dahil naghahadlang po siya sa ating growth and development at kinokontrol niya po yung resources ng isang state or ng isang gobyerno. Kaya hindi po nakakarating agad sa mga tao. So, bale, may positibong epekto po yung political dynasty, but at the same time po, kadalasan, negatibo po yung epekto nito sa ating lipunan at sa ekonomiya. So, Opo, yun po sir, yun. hati po ako. Okay po. Okay po. And ito Sir Iboy, kasi yung political dynasty ngayon meron ng sinusulong na batas na ay na parang prosopuesto na anti-political dynasty bill. Kung halimbawa Sir Iboy maipasa itong anti-dynasty bill na ito, short term, ano kaya sir yung magiging sabi nga shock sa local economy? Mawawalan ba ng project, pondo, investor, confidence, Sir Iboy? Opo sir, napakagandang katanungan po. Bale, hindi ko pa po sir fully nababasa yung mga revision po dun sa anti-political dynasty bill. Pero kapag maaprubahan po ito sir sa short term, mga 6 months to 1 year or 2 years po, nasa adjustment phase pa lamang po yung matupad sa nasa coping phase pa lamang po. Kaya magkakaroon po talaga ng parang pagbabago, distraction po, o di kaya po mga reactions din sa ating mga politiko, pati na din sa ating mga citizens po. So, pero in the medium to long term po, mas magiging maayos po ang bansa kapag maipatupad po ito. Pero sa unang bahagi po, mag-a-adjust po yung ating bansa. Napakaraming budget considerations po dito. Tapos yung mga programs po talaga and policies posible din pong ma-stop or hindi muna po may pagpatuloy. Pero as we pursue this initiative po, or this law, kung maging law man po siya, magiging maayos din po in the medium to long term po yung implementation niya.
Opo. Pero ito sir, sa long term naman tayo sir, palagay nyo ba sir pagka ito'y naipasa, itong anti-political dynasty bill na ito, mas tataas kaya sir yung foreign direct investment or FDI pag halimbawa na wala yung mga dynastic politicians? And bakit yung investor siguro sir natatakot sa family politics, Sir Iboy? Opo sir, magandang katanungan po. Posible po sir na maapektuhan po yung ating foreign direct investment. It's either po ah, tataas po siya or bababa. Depende po sa mga collaboration or transaction po na nangyayari sa ngayon. Kasi may mga bansa po at may mga investor na may partnership na po existing with the Philippine government at dito po sa mga malalakas na kapangyarihan or powers sa ating bansa. So kung magkaroon po sir ng law na to, it's either magkakaroon po ng changes sa administration at sa mga tao sa gobyerno. Kung magkagayon po, maaaring mawala ng confidence yung ating mga investor at yung ibang bansa sa mga bagong taong nakalagay. Pero on the other side naman po, may mga bansa, may mga tao po or investors po na walang tiwala sa Pilipinas dahil nga po sa corruption, dahil nga po sa mga political dynasty, dahil po sa kaguluhan sa ating bansa. So, majority po or relatively, mas darami po yung foreign direct investment kasi mas marami na po sir yung magtitiwala sa bansa po natin kapag bago na po yung administration, kapag bago na po yung mga nasa power, kapag bago na po yung sistema po natin. So, magiging positibo po siya. Pero sa ngayon po, dahil wala po tayong data and hindi pa po, medyo malayo pa po siguro yung implementation or kung yun. So, hindi pa po natin fully masasabi kung alin talaga po yung mangyayari, kung babawas po talaga or tataas. Yun, sir. Opo, iyon. And dito, sir, pagdating naman sa mga budget ng LGU or ng barangay, sir, siguro sabihin na nating barangay, mga infrastructure projects, and siguro mga trabaho, pag di na pwedeng yung magkapatid, bawal na yung mga dynastic politicians. Maaapektuhan kaya ito, sir, ng husto, Sir Iboy? Opo sir, maaapektuhan po siya. Pero hindi naman po siya sa negatibong paraan. Kapag na-implement po kasi itong anti-political dynasty bill or law, ang mangyayari po, hindi na po kontrolado ng isang pamilya or isang grupo po yung kapangyarihan sa kahit sa barangay po or sa municipal, sa provincial level. Wala na pong tinatawag na concentration of powers. So nagkakaroon po sir ng mas malawak po na accountability at transparency. Kumbaga po, parang mas napaigting po yung security ng ating fund, pati na din po yung security ng ating resources. Mas magagamit po siya efficiently kasi hindi lang po isang tao or isang grupo yung nagmamanipulate po or nagmamanage po ng ganitong mga pondo or mga proyekto. So, maganda po siya, sir. Pero sa pagkakaalam ko po, marami pang criticisms yung bill sa ngayon. Kasi sinasabi po dun sa bill na parang in favor pa rin po siya sa mga political families ng bansa. Kasi nga po, walang restriction. Wala pa pong mga parang limitation na ganong mga clauses po na hinahanap po ng taong bayan sa ngayon. So, sana po talaga ang ma-implement na bill or na law yung mas detalyado po, yung mas may limitation po talaga. Tapos yung mas mag-aangat po sa ating bayan. Opo, iyon. Very well said, Sir Iboy. Pero ito, Sir Iboy, kayo po ba ay naniniwala or totoo ba, sir, na halimbawa na yung dynasty, sabi nung iba, mas mabilis yung approval pero mas corrupt? Ano kaya yung net effect nito sa economy natin, Sir Iboy? Opo sir, napakagandang tanungan po. Partly naniniwala po ako sir na kapag political dynasty po talaga, mas mabilis yung sistema. Kasi nga po, may tinatawag po tayong learning curve. Parang nandiyan na kasi sila, wala pa po noon. So alam na po nila yung proseso. Tapos po, yung magpapatuloy po ng mga proyekto or activity po ng existing, let's say, mayor po or governor, tapos yung papalit sa kanya anak niya po, parang smooth po yung process. Wala pong disruption.
Kasi po kung ang papalit galing po sa ibang political party or ibang tao na or ibang admin, mag-change po siya ng mga proyekto, mga programa, pati po yung mga proseso niya. So mas mabilis po talaga, sir. Pero on the other side, mas susceptible din po or mas mabilis po yung tinatawag po nating corruption po or malversation, mga ganun po. Mga pagnanakaw po. Nangyayari po talaga yun, sir. Kasi nga po, usually wala pong segregation of duties and at the same time, very familiar na po sila, may familiarity threat na, tapos may pressure din po, may rationalization, tapos may opportunity na nangyayari. Kaya nagkakaroon po talaga ng fraud or corruption sa ating gobyerno. Mapapansin naman po natin, sir, kahit sa Bicol, ibigay na po natin ng halimbawa. Napakarami po dito, wag ko nang babanggitin, pero makita naman po natin na hindi po nag-improve ang Bicol. For the past centuries po hanggang sa ngayon, Bicol po yung pinaka-mahirap na rehiyon sa buong Luzon. Tapos, halos lahat naman po ng probinsya, pati po mga munisipalidad sa Bicol, may hirap pa din po, relatively as compared po sa mga bayan or sa mga lugar po na walang political dynasty. Pero may mga bayan naman po, sir, na may political dynasty pero nag-i-improve po. Tulad po, sir, sa Ilocos. Ang Ilocos po, parang Bicol lang siya, pero sa Ilocos po, political dynasty din. Pero mas angat po sila at mas maayos po yung kanilang ekonomiya as compared po sa Bicol region. So, depende po siguro talaga sa pagmamanage or sa mga prinsipyo din ng mga tao na nasa political dynasty. Opo, iyon. And dito, sir, ito pa, kung halimbawa ma-implement talaga, maging batas na itong anti-political dynasty na ito, ano kaya, sir, yung mga sectors na unang tatamaan, positively or negatively? Halimbawa, dito sa Bicol, sir, kung magpalit man ng political family, Sir Iboy. Opo, sir. Ang unang matatamaan po niyan, sir, yung mga nasa government sector po. Kasi po kung magkakaroon po talaga ng anti-political dynasty law, so, yung lahat po ng mga kaalyado, pati na din po yung mga taong nabigyan ng trabaho, lalo na po yung mga nasa contractual positions sa LGUs po, mag-change po sila or papalitan po ng mga trabaho or papalitan po sila ng panibagong administration or ng panibagong sistema. So, sila po talaga yung maapektuhan. Tapos po, yung mga businesses din po, alam naman po natin na ang gobyerno at ang mga businesses, pati na po yung mga millionaires po natin, ang billionaires, may partnership lagi sa ating state. Usually po, may influence sila sa bawat isa. So, maapektuhan din po yung business sector na nag-change po sa power ng gobyerno or ng state. So, sila po yung pangalawang maapektuhan. And of course po, yung pinaka-maapektuhan po, siyempre yung taong bayan po. It's either magiging positibo po ito or negatibo. Pero sa tingin ko naman po, sa analysis ko, magiging positibo po ito. Bali negatibo lang sa unang implementation or sa short run. Pero sa medium to long term po, positibo na. Kasi nga po, mas lalawak pa po yung implementation ng mga projects, activities, at mababawasan po yung corruption sa ating bayan, which is very beneficial po sa long term. So yun, sir. Okay po. Ayan, very well said, Sir Iboy. Ano po? Sa tax collection naman, Sir Iboy, halimbawa yung sa tax collection and sa yung quote-unquote leakage, para sa inyo, sir, kung kayo tatanungin, mas maganda ba yung revenue ng gobyerno pag halimbawa yung competitive yung elections? O mas maganda pa rin pag nasa dynasty control, Sir Iboy? May pros and cons po kasi, sir, sa ganitong sistema. Pero sa tingin ko po or sa analysis ko dito sa ating bansa, mas maigi pa din po kapag may eleksyon. Kasi po, kapag may election, may competition. And sa economics po, kapag may competition po, mas nagsisipag po, parang dapat po maging magaling lahat ng kandidato, lahat po ng sasabak sa politika. Kasi nga po, may standard tayong siniset yung ating taong bayan. Kaya po, mas favorable po na may competition po talaga. Pero as to taxes po, whether may political
dynasty po or wala, same pa din po yung implementation, pati po yung collection. Pero yung corruption po talaga, kapag mawala po yung political dynasty, most likely po, babawas po siya. Pero kahit po sir may anti-political dynasty na, hindi naman po talaga mawawala yung corruption. Mababawasan lamang po siya, pero hindi po siya totally mawawala. So bale, substantial step po ito or significant step para mapaayos po yung ating bansa or bayan. Pero kapag hindi po maayos yung mga provisions, pati po yung mga limitations dun sa law or sa bill, hindi pa din po totally mawawala po or mapipace out yung corruption. Kasi naging part po siya ng ating system and nasanay na din po yung mga tao sa ganitong sistema. So, it will take years po or decades para Okay. So, yun po, sir. Okay po, yun. Pagdating naman sir sa mga investor, halimbawa mawala na talaga yung mga dynastic politician na ito, may anti-political dynasty bill na maging law na ito. Palagay nyo sir, magtitiwala pa kaya sa atin yung mga investor para sa business, ganun, sa mga probinsya, kung wala ng dynasty o political dynasty dito sa Pilipinas, Sir Iboy? Opo, sir, napakagandang katanungan po. Yun nga po, sir, yung nabanggit ko kanina na it's either positive or negative po yung magiging epekto po ng ganitong sistema. Yun nga po, sabi ko, kadalasan po ng mga negosyante, mga investor po, lalo na sa internal, sa loob ng ating bansa, kapartner po itong mga political dynasty. Yung mga elite po natin, yung mga oligarchy na tinatawag, kadalasan po, may partnership sila sa ating mga political dynasty. And at the same time, kadalasan din po sa mga political dynasty, may pag-aari po silang mga negosyo at sila mismo po yung investor. So kung sakali po sir na ma-implement itong ganitong anti-political dynasty bill or law, mababawasan po sir sa short term to medium term yung ating mga investor. Kasi for sure, magpo-pull out po sila ng investment sa ating mga lugar kasi nga po, pag-aari nila yung mga negosyo na yun, pwede po nilang ilipat sa ibang lugar din or sa ibang bansa. And at the same time po, yung kanilang mga kaalyadong negosyante ng mga milyonaryo or mga investors po, most likely po, magpo-pull out din po ng investment o di kaya ay hindi na po mag-i-invest sa isang lugar. Pero sa medium term lamang po ito, sir. Kasi in the long run, kapag mas marami na po yung kapag mas maging maayos na po yung ating sistema at gobyerno, marami din pong may hikayat mag-invest. Most likely po yung mga galing sa ibang bansa, pati na din po sir, so yung mga panibagong investor naman po sa Pilipinas po or sa NCR. Pupunta po sila sa mga regions po natin kapag stable na po yung ating lugar or politika. So yun po, sir. Opo, very well said, Sir Iboy. And ito, sir, mga karagdagang katanungan na lang po. Siyempre, pag halimbawa na-implement itong anti-dynasty bill, naging ganap ng batas, ang nakikita ko, sir, parang darami yung mga bagong muka. Yung mga newbie, mga newbies din na tinatawag. So, ang ano ng iba dito, sir, mas prone niya sa political patronage o yung tinatawag na quote-and-quote. Ayoko banggitin, pero prone daw sa pagiging bayaran. Yan yung sabi ng iba. Mas okay ba yun, sir, economically, Sir Iboy? Yun po, sir, din yung negative side. Nakita ko din po yan or na-analyze ko din po na maaari po talaga siyang mangyari. Parang nawalan lang po ng power yung ating mga political leaders. Pero at the same time, pwede po silang kumuha ng mga panibagong tao na kukontrolin pa rin po or isasabak sa politika sa ngalan po ng panibagong mukha or panibagong tao, pero yung control po, nasa kanila pa din po, yung pagmamanipulate po ng sistema. So ito po yung negatibong pagiging parang outcome po ng ganitong bill kapag hindi po natin naayos yung implementation at yung batas po talaga. Kaya kailangan po talaga malinaw. May mga condition po, may mga limitation, mga provisions po na nakalagay. Kasi kung hindi po, sir, ganito po yung mangyayari. Parang nabago lang po yung name,
Pero at the same time, walang pagbabago sa sistema. Kasi yung mga dynasty pa din po yung magkocontrol. So yun po. Okay po iyon. Very well said ulit, Sir Iboy. And ito, sir, mga konting tanong na lang, sir. Ano po? Ano, sir, bilang isang ekonomista, bilang isang professor, sir, ano yung nakikita nyong red flag dito sa anti-political dynasty bill na ito? Na yung tipong dapat hindi ito ganito eh. Sir Iboy. Opo, sir. Ang red flag po na nakikita ko dito, sir, connected po sa ating sistema ng ekonomiya. Yung Pilipinas po kasi, capitalism po yung ating bansa. Pure capitalism po. Tapos, yung ating kalayaan po, napakamalaya din po. So, may connection po ito, sir, sa anti-political dynasty. Sa ngayon po kasi, yung ating anti-political dynasty, nagsiserve din po siya na parang social system. Yung socialism po sa economics na tinatawag. Socialism po kasi may distribution po. May proper distribution na po ng power and at the same time may proper allocation na po ng resources. Sabihin po natin na may corruption talaga yung mga political dynasty pero at the same time may efficiency na tinatawag. Mabilis po yung distribution kahit nga po sabihin na natin minsan may corruption pero mas nakakarating din po sa tao yung ganitong mga sistema, mga serbisyo ng madalian or mabilis dahil po sa nabuong parang social system na ganito. Kapag nagpalit po ng administration or ng mga tao sa politika, ng mga grupo, parang mabubuwag po lahat ng institusyon na na-establish na mula pa po ng unang panahon. Mabubuwag din po yung mga alyansa, pati din po yung mga grupo. Tapos, mag-create po ito, sir, ng mag-i-enhance po ito ng capitalism sa isang lugar. Yung capitalism po kasi, although positive naman po siya, pero may negatibo po talaga siyang epekto sa kahirapan at sa inequality. Ito po yung nagpapahirap sa mga tao, lalo na po sa mga probinsya. Sa isang probinsya po, napakarami yung mga mahihirap, pero may iilan po dyan na mga nakakaangat. At sila po yung nag-control ng resources. So, na-stabilize po yung ganitong sistema ng political dynasty. Kasi nga po, yung political dynasty, isang plan siya na hindi lang pang politika, kundi pang ekonomiya. So, ang red flag po, kapag ma-approve po ito, kapag hindi po na-monitor or wala pong restrictions, tinatawag po natin capitalist system, lalong maghihirap po yung mga rehiyon, lalong maghihirap po yung mga probinsya. And at the same time, lalong aangat po yung mga papalit, lalo na po kung mga negosyante, tapos may control or connection po or kapit sa panibagong gobyerno. Sila po yung parang magiging bida, which is negative po, sir, sa ngayon. Okay po, okay po. And ito, sir, maiba lang ako ng konti, sir. Kasi ito, maitanong ko na rin, sir, para sa kapakanan ng ating mga manggagawa, ng mga empleyado, particularly yung mga minimum wage earners. Ito, may isang politiko, sir, pangalanan ko na, si Representative Eli San Fernando. Gustong-gusto niyang buwagin ang provincial rate, ang regional wage board. Kayo, sir, bilang economist, possible ba itong mangyari, sir? Sir Iboy? Possible po siya, sir, pero napakaraming negative consequences po sa ngayon. Makikita po natin na lagi po talagang pinapahayag nung politiko mong yun, yung ganoon pong expression or opinion, which is na-appreciate ko po kasi bilang manggagawa, sino naman po yung parang aayaw or hindi po magsasang-ayon sa ganoon pong opinion, which is very favorable po sa ating mga laborers, sa ating mga workers, sa atin po as a person, sang-ayon po ako. Pero sa point of view po kasi ng economics, hindi po ganoon kasimple na kailangan po i-implement natin this time, tapos mangyayari na po, magiging epektibo na po or magpapaayos po yung ekonomiya. Hindi po, sir. Kasi kapag in-implement po yun, sa short to medium run, magkakaroon po, sir, ng negatibong epekto sa ating ekonomiya. Tataas po yung mga presyo ng bilihin. Lalawak po yung inflation na tinatawag. At the same time po, kapag nangyari na tumaas ang inflation, maapektuhan po yung ating ekonomiya. Magkakaroon din po ng migration. Babalik po sa mga probinsya yung mga tao.
Kaya po mawawala ng labor yung mga cities. Bababa po yung productivity at production at babagal po yung ating economic growth. On the other side, marami pong maluluging negosyo sa probinsya. Kasi po, hindi nila afford magpasahod ng sahod po na magle-level po doon sa mga pasahod sa city. Kaya po, marami po ang mawawala ng trabaho dahil sa layoff. Magkakaroon po ng unemployment. Magandang pakinggan, magandang suggestion po siya, pero negatibo po ang epekto nito sa ekonomiya. Ang kailangan gawin po, hindi bigla ang pagtataas ng sahod. Hindi po bigla ang uniform or standard wage. Ang kailangan po talaga ay gradual increase po sa bawat probinsya habang inaangat po natin yung productivity at economic growth po natin. Sa long run po, magle-level ang lahat na ito. Parang papantay po siya paunti-unti. Pero yung biglang pagpantay nito sa lahat ng rehiyon sa bansa, negatibo po ito. And hindi po ako sang-ayon sa sinasabi po ng senator po na yun. Kasi nga po, negatibo po yung epekto niya. Okay po iyon. Naintindihan ko na dito, Sir Iboy. Kaya pala kahit anong kalampag sa dole na, oy, Opo. taasan ng biglaan yung sahod, ganito kalaki, hindi pwede kasi maaapektuhan naman ito yung ekonomiya. Well, ganun pala po. Ito anyway, Sir Iboy, kasi limitado lang po yung oras natin. Bago tayo magtapos, sir, siguro ano na lang ang maiiwan nating mensahe, sir, sa mga kababayan po natin, whether ma-implement ang anti-political dynasty bill o hindi, Sir Iboy. Noon po natin na bilang mamamayan, may responsibilidad din po tayo sa ating bansa na lagi po tayong gumawa ng mga bagay na tama at nararapat para po mag-contribute po tayo sa pag-unlad ng ating bansa. Pero yung ating bansa po, napaka-komplikado, yung sistema po interconnected, tapos napakaraming mga considerations po na kailangan isaalang-alang. So bilang mamamayan po, whatever the outcome is, so ano man pong policy ang ipatupad, ano man pong batas yung maaprubahan, let's be hopeful po na maging positibo at maging maayos po yung epekto sa ating ekonomiya. At bilang mamamayan, lagi po tayong sumunod sa batas, sumunod sa mga policies, maging disiplinado, mag-contribute palagi sa improvement po ng ating bayan sa pinaka-maayos at pinaka-mabuting paraan po na kaya naman natin gawin. So, yun po, sir. Just maray na taga po ulit and just mabalas po.